Mag-alas 5 na ng madaling araw nang marinig ko ang ingay ng tubig sa loob ng banyo. Kaya naman bumangon ako at binuksan ang ilaw. Nakita ko si Ma'am Chelo na naniligo sa loob. Kaya naman tumayo ako at pumasok sa loob ng banyo. Ken? Yeah. Sagot ko na dumungo to sa sliding door. Good morning. Bati niya sa akin. Naninibago talaga ako sa kanya. What? Tanong niya. Wala lang. Kasi alam mo, dahil para akong halimaw sa office? Mabilis niyang sagot. Opo. Hey, I have to be tough for all of you guys. It's not easy being the boss, you know. Saad niya sabay balik sa loob at pinagpatuloy ang pagligo. Naiintindihan ko naman yun, Chelo. Good. Now what are you waiting for? Huh? Come in here, stupid. Sigaw niya. Kaya naman nagmamadali akong pumasok sa loob ng shower. At nakita akong nakangiti ito habang sinasabunan ako. Chelo. Natatawa lang to sa ginagawa niya. Nag-order kami ng room service pagkatapos namin mag-shower. Nang halos 1 oras. Nag-ayos na rin kami pagkatapos namin kumain. At tinawagan na rin ni Ma'am Chelo si Mang Teo para masundo na kami. Manong is on his way. Mag-ayos ka na para makauwi na tayo. Sige po. Ani ko sa kanya habang inaayos ko ang kama. What are you doing? Inaayos ko yung kama. You don't have to do that. Yung taga-resort na gagawa niyan. You silly boy. Sabi niya sa akin na napahiya tuloy ako. Come on, baba na tayo. Ayaw niya sa akin. Kaya naman bumaba na kami sa lobby. Thank you for your stay, Ma'am Chelo. Sabi ng receptionist sa kanya. Thanks, bye. Paalam niya rito. At naghintay na kami sa pagdating ni Mang Teo sa labas. Ken, yung butones ng polo mo ayusin mo. Sita niya sa akin. Hindi ko pala naayos ang isang butones nito. Pagdating namin ng bahay, sinalubong kami agad ng kanyang yaya. O anong nangyari? Tanong agad nito. We sorted out, yaya. Everything is okay. Mabuti naman kung gano'n. Sagot ni Aling Paz na tumingin pa to sa akin at umiwas naman ako ng tingin. O sige, nakahanda na ako ng agahan. I need to rest, yaya. You guys can have it. I'm going to bed. Saad niya sabay alis at umakit na sa itaas. Good morning, ma'am. Bati ni Dayan sa kanya nang makasalubong niya to sa hagdanan. Good morning, Dayan. Bati rin sa kanya ni Chelo. Pero hindi to tumigil at tuloy lang sa pag-akyat sa hagdan. O ano nangyari? Tanong ni Dayan sa akin nung nasa baba na to. Hindi ko alam. Walang alam, ha? Pagdududa ni Aling pa sa akin. Tinignan niya muna ako ng masama bago to umalis. Anong nangyari doon? Hindi ko nga alam.
pilit kong pagtanggi sa kanya. Kaya naman di na ako kinulit pa ni Diana. Pumasyal na lang kami sa labas. At gaya ng ipinangako ko sa papa ko, kumuha ako ng mga pictures. At nagpakuha na rin ako. At hindi rin naman nagpahuli si Diana. Kaya naman palitan kami ng pagkuha ng pictures. Tara doon tayo, Ken. Yaya niya sa akin kaya sumunod lang ako sa kanya. Hanggang sa bigla tong tumigil. Kaya nagtaka ko. Oh, bakit ka tumigil? Naririnig mo ba yun? Tanong niya sa akin. Ang ano? Shh! Yun oh! Tubig. Dagat! Sigaw niya. Sabay takbo patungo sa ingay ng dagat. Habang ako'y sumunod lang sa kanya. Nakita ko tong nakatayo lang. At nasa ere ang mga kamay niya. Ken! Ken! Swimming! Sigaw niya. Natatawa ako sa naging reaksyon niya. Loka ka talaga. Mabilis naman tong bumalik sa dinaanan namin kanina. At naupo na lang ako sa buhangin habang tumitingin sa malayo. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Dena nakabikini top at naka-shorts na may dala pa tong tuwalya. Wow! Ani ko nang makita ko siya. At sa hindi kalayuan, nasa likuran niya si Aling Paz, si Ma'am Chelo, at si Manong Teo na may daladalang basket. Tumayo ako agad nang papalapit na sila. Oh, swimming! Saad ni Deno nasa harapan ko na to. Natatawa na lang talaga ako sa kanya. At inabot nito sa akin ang kanyang tuwalya. At nagubad to ng shorts. Nakita ko tuloy ang sexy bikini bottom niya. Ano? Nga ka, no? Sabi niya sa akin. Ihanda mo na yung wallet mo. Kasi gagastos ka ng malaki sa dinner natin. Ani niya sabay takbo papunta sa dagat. At nakuha pa nitong mag-dive. Saka lumangoy palayo. Ken. Tawag ni Ma'am Chelo sa akin. Kaya naman nung nilungon ko to. Sarado mo yung bibig mo. Ani niya tumaan lang to sa akin. Maya-may ihinubad niyang nakatapis niyang manipis na tela. At nakita kong hubog ng kanyang katawan sa sexing bikini niya. O Toy, sara mo yung bibig mo. Ani ni Aling Paz sa akin nung tumayo to sa tabi ko. Naglatag ng mahabang kumot si Aling Paz at pinatungan ni Mang Teo ang dulo nito para hindi liparin ng hangin at nilagay sa buhangin ang dala nitong basket. Nagluto ko ng makakain natin dito habang nagsuswimming kayo. Ani ni Aling Paz. Ay, hindi po ako maliligo, Manang. Bakit? Hindi ka ba marunong lumangoy? Wala po akong dalang pampalit eh. Naku, wala yan. Ayun oh, malapit lang tayo sa bahay. Pwede ka na magubad ng t-shirt mo at maligo ka. Ani ni Mang Teo sa akin. Okay lang po ako. Sabi ko sa kanila na inaayos ni Aling Paz ang dala nilang pagkain. Habang si Mang Teo naman,
nakaupo lang sa buhangin habang nakatingin sa dalawa na naniligo sa dagat. Maya-may umahon na si Ma'am Chelo at tinawag niya si Diana. Agad naman tong sumunod sa kanya at pumunta na sila sa amin. Yaya, nakahanda na. Agad na sagot sa kanya ni Aling Paz. Naupo to sa tabi ng matanda, habang si Diana naman naupo sa tabi ko. Ang sarap maligo. Ba't hindi ka sumunod sa akin? Tanong ni Diane sa akin. At tumingin naman ako kay Ma'am Chelo. Kayo na lang maligo. Ang OA naman ito? Hindi ka ba marunong lumangoy? Marunong naman. Wala lang ako sa mood maligo. Huwag mo nang pilitin, Diane, pag ayaw niya. Ani ni Ma'am Chelo sa kanya, na may hawak pa tong bote ng Coke at sandwich naman sa kabila niyang kamay. Sorry po, ma'am. Okay lang yun. O, kumain na kayo. Utos niya sa amin. Kaya naman kumain na kami. Naku, nakalimutan mong dalhin yung pakwan, Teo. Sabi ni Aling Paz. Oo nga no. O teka, kukunin ko sa bahay. At naglakad to pabalik sa bahay. Yaya, dinala mo rin ba yung pinabili ko sa'yo? Tanong sa kanya ni Ma'am Chelo. Natinignan naman ni Aling Paz sa loob ng basket. Ay, nasa bahay. Teka. Tumingin to sa direksyon ni Mang Teo. Pero wala na to. Kukunin ko, teka. Paalam niya. Dayan, samahan mo si Yaya. Okay po, ma'am. Agad namang sumunod si Diana at sabay na silang umalis ni Aling Paz. Kaya naman naiwan kaming dalawa ni Ma'am Chelo. Ako na lang sana ang kumuha, Ma'am Chelo. Ani ko sa kanya. Ngunit hindi ito sumagot. At patuloy lang to sa pagkain ng kanyang sandwich. Tulungan ko na lang sila, Ma'am Chelo. Ani ko at tatayo na sana ako. Maupo ka. Opo, ma'am. Sabi ko sa'yo, pag tayo lang, Chelo ang itawag mo sa akin. Ani niya sa akin na napatingin ako sa kanya. At nakita kong inubot niya sa akin ang natira niyang sandwich. Aabotin ko na sana to. Ngunit nilayo niya to sa akin. Bibig mo. Ani niya. Kaya naman nilapit ko ang aking bibig at sinubo niya to sa akin. Ginuya ko to habang kumuha siya ng isang lata ng Coke. Binuksan niya to at uminom siya. Saka inabot sa akin ng lata. Uminom ka. Utos niya sa akin. Natiningnan pa ako ng masama nung inabot ko to. Saka ko ininom. Maya-maya tumayo si Ma'am Chelo at sinabing, sa susunod na mahuli kitang nakatingin ng ganun kay Diane. Lumingon to sa akin at nakita ko sa mukha niyang kinakatakutan naming ekspresyon niya sa office. Sa tuwing may problema sa isang project, sasampalin kita. Sabay alis nito patungo sa dagat at lumangoy. O, naligo na si Ma'am Chelo. Ani ni Mang Teo
Nung bumalik to, dala ang isang Tupperware na puno ng pakwan. Ay, opo, Mang Teo. Ito, Toy. Tikman mo. Masarap to. Matamis ang pakwan na nabili namin. Alok niya sa akin. Nainabutan ako ng isang hiwa at agad kong kinain to. Sa lahat ng taong nakilala ko, kay Ma'am Chelo lang ako nanginig sa takot. Kumpara sa parents ko na alam kong galit lang sila dahil may nagawa akong kasalanan. At may rason din yun dahil mahal nila ako. Pero iba si Ma'am Chelo. Dahil kahit walang rason, anytime pwede itong magalit sa'yo. Moody kong baga. Dahil ang usap-usapan sa office, hindi na raw ito nagka-boyfriend simula nung graduate ng college. Ang huling karelasyon niya na humantong sa ospital yung lalaki. Dahil pinilit siyang dalhin sa hotel. Kaya sinuntok niya to. Nang bigla namang tumama sa salamin ng mukha ng dati niyang boyfriend. Nakakatakot? Hani ko nung marinig ko ang kwentong to. Alam mo ba yung batang yan? Mabait yan. Hani ni Mang Teo sa akin nang umupo ito at kumakain ng pakwan. Kinatatakutan ho yan sa opisina, Mang Teo. Ganyan lang talaga yan. Pero mabait ang batang yan. Matagal na ako naninilbihan sa kanila. At nakita ko kung paano lumaki ang batang yan. Maldita kung kailangan. Pero sa totoo lang, napakabait niyan. Kung mabait ho siya, bakit parang ganyan yung ugali niya? Nagsimula kasi yan nung high school. Dati sobrang lambing ng batang yan. Pero nagbagong lahat nung makilala niya si Alex. Alex? Ang pangalan na binanggit ni Ma'am Divino nang tatalo silang dalawa kahapon. Sino ho ba si Alex? Tanong ko kay Mang Teo. Kababata niya. Magkasing edad lang ang dalawa. Kaya sobrang close nila. Araw-araw sila naglalaro dito sa may dagat. Pati na rin sa likod ng bahay. Akala nga namin sila na magkakatuluyan. Pero ewan ko ba kay Ma'am Divina? Bigla na lang tumiksena. Kaya ayun, nag-iba ang ugali ni Ma'am Chelo. Yung sinabi mong nakakatakot? Hindi yan totoo. Siguro pangharap lang niya na imahe yan. Kasi isa siya sa namamahala ng kumpanya nila. Ganun ho ba? Oo. Kaya natatawa na nga lang kami ni Pans nang marinig namin na maraming taong natatakot sa kanya sa trabaho. Talaga tong batang to. Makulit yan nung maliit pa yan. Kahit nung nag-aaral pa yan. Yun nga lang, nagbago ang lahat nung nag-high school na. Pero huwag kang mag-alala, Toy. Mabait yang si Chelo. Swerte ang taong mamahalin yan. Kasi ugali niya na ibigay ang lahat para lang mapaligay ang taong mahal niya. Kwento ni Mang Teo sa akin. Napaisip tuloy ako sa nangyari sa amin kagabi at sa reaksyon niya kanina bago ito bumalik sa dagat. Kagaya mo. Ani niya sa akin. Kaya naman napatingin ako kay Mang Teo. Bakit po? Sa tuwing may problema kasi si Ma'am Chelo, ang yayapas niyang tinatawag niya.
Pero kagabi, ikaw ang hinanap niya at hindi si Paz. Kaya masasabi kong nakuha mo ang tiwala niya. Kaya maswerte ka. Ani niya sa akin. Napatingin ako kay Ma'am Chelo. Nanginginay pabalik na sa amin. Nandiyan na siya. Ani ni Mang Teo na tumayo ito at inabot kay Ma'am Chelo ang tuwalya niya. Salamat, Manong. Wow, pakwan. Oo, matamis yan. Sagot naman sa kanya ni Mang Teo. At kumuha to ng 2 slice. Saka binigay sa akin ng isa. Okay na. Ay tinabot ko ito. Lumipat ng pwesto si Mang Teo at naupo to sa tabi ko. Maswerte ka. Pulong niya sa akin. Bumalik na rin sina Aling Paz at Diana at tumambay kami sa tabing dagat hanggang sa magsimula ng bumaba ang araw. Kaya nagpasya na si Ma'am Chelo na bumalik na sa bahay upang makapagbanlaw na. Tinulungan ko si Mang Teo sa pagbitbit sa ibang gamit habang nakasunod kami sa kanila pabalik sa bahay. Matapos makapagligo, tumambay kami sa sala nila at nanood kami ng TV. Parang bakasyon lang. Ani ni Dayan sa akin na narinig pala ni Ma'am Chelo. Hindi to bakasyon, Diana. Well, more or less, parang mini vacation na rin to habang hinihintay natin ang sagot ng clients. Paliwanag niya. So don't you think of this as a vacation? Pero nagbago din ang tono niya. Tono ni Chelo ang halima sa office namin. Yes po, ma'am. Sagot naman ni Diana. Habang ako hindi kumibo. 10:00 na ng gabi. Nung nagsipasukan na kami sa aming kwarto, tumawag ako sa amin para ipaalam sa kanila na okay ako rito. Kumain ka ba? Tanong ni Mama sa akin. Opo, tapos na po. Ang ganda ho rito. Parang nasa paraiso. At isa pa, malapit lang sa dagat ang bahay ni Ma'am Chelo. Kwento ko sa aking ina. Ay naku, Kenji. Baka magka-sunburn ka niyan, ha? Mag-ingat ka. Paalala niya sa akin. Hindi naman ho ako naligo. Sila lang. Inaksaya mo ang oras na tumambay lang at hindi ka naligo? Ay naku, kang bata ka. Inis na sabi nito. Malaman eh. O siya, matulog ka na. Baka may lakad kayo bukas ng maaga. Aning niya sa akin. Si Papa. Nandun sa kuweba niya. Natawa na lang ako sa aking ina. Dahil tinawag niyang kuweba ang barangay hall. Ikamusta mo na lang po ako. Okay. At ibinaba niya na ang phone. Chinarge ko ang phone ko bago humiga sa kama at natulog. Nagising na lang ako nang bumukas ang pintuan ng kwartong tinutulugan ko. Maingay kasi to. Kahit gaano pa kahinamot ang buksan. Kaya naman napabangon ako. Sino yan? Tanong ko. Dahil madilim ang paligid. Shh! Huwag ka maingay. Kanin ng taong pumasok sa kwarto. At sinara niya ang pinto.
habang ako'y kinapakong aking phone. At pinindot ko to. Saka tinapat sa taong pumasok sa kwarto. Nagulat ako sa nakita ko. Diane? Shh! Huwag kang maingay. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya na lumapit to sa kama at umupo sa tabi ko. Matagal na ako may gusto sa'yo, Ken. Ay, hindi to tama. Bakit? Nasa pamamahay tayo ni Ma'am Chelo. At baka magising sila. Mahuli pa tayo. Ay? Dismayadong sabi niya. Maya-maya bigla kaming napatigil. Dahil may naririnig kaming yapak sa labas ng kwarto ko. Patay. Sabi ko nung nakiramdam kami. Makalipas ang ilang minuto. Bumalik ka na sa kwarto mo. Ken. Bumalik ka na. Hintayin na lang natin na makabalik tayo sa Maynila. Hani ko sa kanya. Gusto ko ngayon na. Hindi talaga pwede. Maawa ka. Ayoko mawala ng trabaho. Ani ko sa kanya na nagpupumilit pa to. Yung pinangako ko sa yung dinner, tutuparin ko yun. After nun, ikaw nang bahala kung saan tayo. Pangako ko sa kanya. Sige, tuparin mo yan ha? Malambing na sabi niya sa akin. Oo, tutuparin ko yan. Promise. Ani ko sa kanya na yumakap pa to sa akin at nakipaghalikan pa bago to umalis sa kama at pumunta sa pintuan. Sumilip ako sa labas at nung masiguro kung wala ng tao rito, pinalabas ko na siya. Hinalikan pa niya ako sa labi bago pa tutuloy ang umalis. At dahan-dahan itong binuksan ang pintuan ng kanyang kwarto. Sakay sinara. Magkatapat lang kasi yung kwarto namin. Habang yung kay Ma'am Chelo, nasa dulo ng hallway. Nakahinga ako ng maayos nung mahiga na ako sa kama. Dahil sobrang lakas na kaba ko kanina. Noon nandito si Diane sa kwarto ko. Dahil kung magkataon, hindi lang siba ang mangyayari sa akin, kundi sampal rin. Iniisip ko palang natatakot na ako sa gagawin ni Ma'am Chelo. Makalipas ang ilang minuto, muli akong nakatulog. Nananaginip ako na nakauwi na ako sa amin. At pinagsisilbahan ako ng mama ko. Nang bigla itong naputol. Dahil bigla ako narinig na bumukas ang aking kwarto. Nag-iingat to at sinira ang pinto. Naisip ko ang tigas talaga ng ulo ni Diane. Kaya muli kong kinapa ang aking phone. Pinindot ko ito. At muli kong tinapat sa kanya. Nakita ko to bago sinampal ang phone ko. At tumilapon to sa sahig dahil sa gulat ko. Huwag mong itapat sa akin yan. Ani niya tumuputo sa kama. I miss you. Ani niya sa akin. At tumigato sa tabi ko. Saka humalik sa aking leeg. Che. Shh. Huwag kang maingay. Ani nito sa akin.
Opo, Cello. Hinalikan niya ako sa leeg at tumalikod na sa akin. Maya-maya umusog siya padikit sa akin. At nung nailapat na niya ang katawan niya sa akin, niyakap ko siya. Inunan pa niya ang aking braso. At umawak to sa isang braso kong nakayakap sa kanya. Ang bango-bango niya na parang bagong ligo. Humahalimuyak ang bango ng shampoo niya nung inamoy ko ang kanyang buhok. Hinalikan ko siya sa kanyang pisngi. Naging kampante na ako sa kanya, kaya nagagawa ko ng gusto kong gawin sa kanya kagaya ng paghalik, pagyakap, pati na rin na pagdantay ko sa kanya. Okay ka lang ba, Che? Tanong ko sa kanya. Umusog pa ako paibaba ng konti para mahalikan siya sa leeg. Nang bigla niyang pigilan ang aking muka at sinabing, "May nangyari ba?" Na hindi man lang daw tumingin sa akin. Wala na akong lusot. Yung ingay siguro kanina na narinig namin ni Dayan sa labas. Siya siguro yon. O wala. Walang nangyari sa amin. Sigurado ka? Mahinang tanong niya. Pero nararamdaman kong galit to. Sigurado ako. Walang nangyari. Binitawan niya ang mukha ko. Akala ko okay na kami. Pero bigla tong umusog palayo ng konti at kinapa ang aking ibaba. Sigurado ka ba talagang walang nangyari? Sabay pisil niya ng kaunti na napayuko pa ako sa sakit. Promise, walang nangyari. Wala talaga, ma'am. Nangingiyak ko nang sabi sa kanya. Tandaan mo, Ken, sa lahat ng ayaw ko, yung niloloko ko. Sabay lingon niya sa akin at pinisil pa to lalo. Ma'am, please, maawa ka na. Bitawan niyo na po. Pagmamakaawa ko sa kanya, nakita ko sa mata niya na galit talaga siya. Pero hindi pa rin niya to binibitawan. Lalo lang niya tong pinisil. Kaya napapikit na lang ako sa headboard at napatap ako sa sobrang sakit. Siguraduhin mo lang, Ken. Tandaan mo to. Ayoko ng kahati. Mahina pero galit niyang sinabi sa akin. Opo, ma'am. Opo. Naiiyak kong sabi sa kanya. At binitawan niya na ito. Bumangon na siya at sinabing, tandaan mo yan. Sabay punta nito sa pintuan at lumabas na. Naiyak ako sa ginawa ni Ma'am Cello. Napapaisip na lang ako na paano kung malaman niyang plano namin ni Dayan pagbalik namin ng Maynila? Ano kayang pwede niyang gawin sa akin? O yung sa amin ni Karen? Siguro hindi lang pisil ang matatanggap ko sa kanya. Baka baliin pa niya ang aking mga buto. Kagaya nung nagpilit sa kanya na dalhin siya sa hotel. Ang hirap nito. Anong gagawin ko? Naiiyak ako habang hawak-hawak ko ang aking ibaba. Nahirapan akong tumayo dahil sa sakit. Binuksan ko ang ilaw at binaba ko ang aking shorts at brief para tignan ko ang aking sandata. Nakita kong may maliliit na sugat to. Dulot ng pagtusok ng kuko ni Ma'am Cello. Ayun na lang ang nasabi ko nung nakita ko to.
At napansin ko ang aking phone na nakakalat ang ibang part sa sahig. Kinabukasan, para akong bagong tuli nung bumaba ako sa hagdan. Oh, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Mang Teo sa akin nung makita kong paika kang maglakad. Tumingin muna ako sa paligid bago sumagot. Naalala niyo po yung kwento niyong mabait si Ma'am Chelo? Oo, bakit? Maliho kayo. Sabay lakad ko at narinig kong tumawa ng mahina si Mang Teo. Good morning. Bati ni Dayan sa akin. Oh, bakit ka ganyan? Ano nangyari? Wala. Okay lang ako. Bakit parang bagong tuli ka kung maglakad? Natatawang tanong niya sa akin. At hindi ko na to nasagot pa. Dahil biglang may nagsabi na Good morning. Bati ni Ma'am Chelo sa amin nung pumasok to sa dining room at naupo na sa kanyang upuan. Good morning, ma'am. Bati ko naman kay Ma'am Chelo na hindi ko tinignan. Dayan, nakatanggap ka ba ng email or text galing sa office? Hindi ko pa po na-check, ma'am. Check it now. Dali-dali namang tumayo si Dayan. Si Yaya. Doon ko lang napansin na kaming dalawa lang palang nandito. Baka nasa kusina. Sagot ko sa kanya na sinipa niya ako sa paa. Kaya nagulat ako. Tandaan mo ang sinabi ko, Ken. Opo, Ma'am Chelo. Buti naman at gumising ka na. Ani ni Aling Paz sa kanya na may dalang pagkain at nilagay ito sa mesa. Gusto mo ng kape? Di lang, Yaya. Ikaw, Ken. Kape lang po, Manang. Sige, ipagtitimpla ko kayo. At umalis na to. At nung nakapasok na siya muli sa kusina, muli akong sinipa ni Ma'am Chelo sa paa. Chelo! Bakit? Ani niya tinignan ako ng masama. O wala. May email po si Ma'am Divina para sa'yo. Ani ni Dayan sa kanya. Nadala-dala pa nito ang tablet at binigay kay Ma'am Chelo. God! Sabi niya sabay tayo at patakbong umakyat sa taas. Anong nangyari? Tanong ko kay Dayan. Hindi ko alam. Hindi ko naman binuksan yung message. At maya-maya lang, narinig naming bumaba si Ma'am Chelo. You two, mag-base kayo. We are leaving. ASAP. At umakyat na to sa taas. Habang kami naman napatakbo sa kwarto namin, na hindi man lang kami nakapag-almusal. Natapos lang ako at nag-ayos na ng sarili. At nang matapos na kami, sumakay na kami agad sa van at nagbahatid na kay Mang Teo sa resort kung saan nakastay ang mga clients. Ma'am, ano ho bang nangyari? Tanong ni Dayan kay Ma'am Chelo. Stupid. Bakit po, ma'am? Ani ni Dayan. I forgot to turn my phone on. Galit na sabi niya. At nakita ko sumulya pa to sa akin. Nanlamig ang likod ko sa takot. She sent that email earlier this morning. Kasi contact siya ng contact sa akin. How stupid of me. Inis na sabi niya sa kanyang sarili.
andito na tayo. Ani ni Mang Teo. At agad namang bumaba si Ma'am Chelo. Wala man lang tong ka-makeup. Naka-formal na damit lang to. Hindi kagaya kahapon na pinaghandaan niya talaga ang meeting. Thank God you're here, sabi ni Ma'am Divina. What the hell? Sorry, I forgot to turn on my phone. Let's go. Oh God, you have no makeup on? Sabi ni Ma'am Divina nung nakita niya na walang makeup si Ma'am Chelo. So, I was in a hurry, so sue me. Balik niya. We still have 10 minutes. So go inside the ladies' room and put some makeup on. Gosh, you look like Mom. Sabi niya na tinuro to sa mukha ni Ma'am Chelo. Pero tumalikod din ito. At sinama niya si Dayan sa loob ng banyo. Tumingin sa relo niya si Ma'am Divina. At napansin niya ako nakatingin sa kanya. Kaya naman ngumiti ito sa akin. Hi, Ken. Bati niya sa akin. Hi po, Ma'am Divina. How's the other night doing? Nakangiting tanong niya sa akin. At napangiti rin ako sa kanya. Dahil alam ko ang ibig sabihin niya. Nahihiya akong sabihin sa kanya na nag-enjoy ako. Don't be shy. How was she? Did she meet every quality of a woman you like? Tanong niya sa akin na nahihiya ko lalo. Dahil tinitingnan kami ng mga staff ng resort. Let's go. Sabi ni Ma'am Chelo nang lumabas na sila sa banyo. Good, let's go. Sagot naman ni Ma'am Divina sa kanya na parang wala lang to. Sumunod kami sa kanila. At nakita namin tumayo ang dalawang foreigner nung nakita kaming papalapit na sa kanila. Nagkamayan muna sila bago niyaya kaming umupo. Do you guys want something? Tanong ni Mr. Steven. Sabay tawag niya ng waiter. Umorder kami ng almusal. At habang kumakain kami, nag-uusap silang apat tungkol sa proposal namin sa kanila. We studied everything and we consulate with their partners in the States. And nagtingin na ng dalawang foreigner bago sinabing, You have yourselves a deal. Ani ni Mr. Steven. At kinamayan ng magkapatid. Kita ko sa mukha ni Ma'am Chelo ang tuwa. Whew! I was so nervous about this meeting. I thought it won't happen. Sabi ni Ma'am Chelo sa kanila. Oh, believe me, it happened. Sabi niya at kumindot to kay Ma'am Divina. At napansin ko na dahan-dahang nawawala ang ngiti ni Ma'am Chelo. Sabay tingin ito sa kapatid niya. Dinismiss kaming dalawa ni Dayan matapos kaming kumain. At naghintay kami sa labas ng restaurant. Wow! Sa atin na yung kontrata. Ang galing, no? Oo nga eh. Alam mo bang makakakuha tayo ng komisyon nito? Sabi ko sa kanya. Talaga? Magkano naman? Percentage kasi yan. Nakadepende yan sa papasok na pera ng investors. Paliwanag ko sa kanya. At pinaliwanag ko rin sa kanya kung paano at kailan niya to makukuha. Namiglang lumabas si Ma'am Chelo. Pansin kong galit na galit to. Sumakay na kami ng van at umuwi ng bahay. Pack up your stuffs. Uuwi na tayo mamayang hapon. Dayan called the airline at magpabook ka na ng tickets. Utos niya. Right away, ma'am. At umakyat na to sa itaas.
Uuwi na kayo? Tanong ni Aling Paz kay Ma'am Chelo. Oo, Yaya. Asikasuhin ko pa kasi yung paperworks para sa partnership ng kumpanya namin. Hindi man lang kayo magstay pa ng isang gabi. Bukas na lang kayo umuwi. Suggestion ni Aling Paz. I'm sorry, Yaya, but we can't. Ken, mag-impake ka na para wala na tayong problema mamaya. Yes, ma'am. Ani ko sa kanya tumaklit na ako sa kwarto ko at inayos na ang mga gamit ko. At nung natapos na ako, binaba ko na yung bagahe ko sa ibaba. Kasama rin yung mga pasalubong na binili ko para sa pamilya ko. Napansin to ni Ma'am Chelo, kaya tinignan niya ako. Sa parents at kapatid ko po, ma'am. Ani ko sa kanya na tumaas ang isang kilay niya. Talaga po, para sa kanila yan. Dugdong ko pa, dahil parang duda pa to sa akin. Sherry Lou, hindi ba talaga kayo mapipigilan na magstay pa ng isang gabi pa dito? Yaya! Ay, sorry. Chelo. Ay, hindi nga pwede. Sabi niya tumingin to sa akin bago to umakyat sa taas. Cherry Lou? Tanong ko kay Aling Paz. Shh! Huwag mong banggitin ang pangalan niyan dito sa harap niya. Bakit po? Ayaw na ayaw niyang bagitin ang buong pangalan niya. Pinimiro kasi yan palagi nung bata pa siya. Kaya iniklian niya na lang to. At Chelo ang gusto niyang itawag sa kanya. Hindi Cherry Lou. Paliwanag ni Aling Paz. Cute naman ah. Ani ko sa kanya. Mag-ingat ka lang. Dahil pag narinig niya yan, tsak babaliin niya yung buto mo. Ganun? Oo. Alam mo bang yung manliligaw niya dati? Na-ospital yun dahil binalian niya ng kamay. Talaga? Oo. At ayaw niyang ipagsasabi sa iba na may black belt siya sa karate. Kaya mag-ingat ka. At wag na wag mong gagalitin yan. Napangangan na lang ako sa aking mga narinig. Pero pag nakuha mo naman ang tiwala niya, maswerte ka. Pero kung ginalit mo yan, good luck na lang sa'yo. Sabay himas niya sa ulo ko at umalis na to. Black belt? Hani ko sabay tingin sa itaas. Kaya palang lakas ng kamay niya. Black belter pala siya. Maya-maya nakita ko si Mang Teo na nagpupunas ng van sa labas. Mang Teo? Yung kinuwento mo sa akin nung kailan? Yung sa lalaking pinilit si Ma'am Chelo sa hotel? O bakit? Ano ho ba ang ginawa ni Ma'am Chelo sa kanya? Kinarati niya, Toy. At binalian niya ng kamay. Patay. Ani ko na lang sa aking sarili. Hindi lang pala kagandahan na mukha, katawan, kutis, at mga matang meron si Ma'am Chelo. Yung mga kwento sa akin ng mga matagal na nagtatrabaho sa kanya, akala ko kwento-kwento lang. Kagaya ng kinuwento sa akin ni Alvin, na isang beses may humablot sa bag ni Ma'am Chelo, doon sa Makati. Hinabol niya raw to, at muntik pa niyang maliin ang braso nung nahuli niya to. Yung nag-amok na empleyado sa opisina, dahil tinanggal niya to, sa dahilan nagnakaw ng supply sa office. Isang suntok lang daw to ni Ma'am Chelo. Nakatulog to. Mabuti na nga lang daw ay dumating yung gwardiya.
Dahil kung hindi, malamang inabugbog niya na to. May katotohanan palang lahat ng yon. Kaya patay talaga ako nito pag nag-ataon. Kaya ikaw, Toy, tumingin to sa loob ng bahay bago sinabing, huwag mong gagalitin si Mama. Mahirap at matagal magbigay ng tiwala yan. Pero pag sinira mo yun, madaling umaksyon yan. At alam mo na ang kasunod. Ani niya tinapik ako sa balikat at tinuloy na ang pagpunas sa van. Let's go! Yaya ni Ma'am Chelo sa amin. Kaya naman kinarga ko na ang mga bagahe namin sa likod ng van. Sumakay na rin si Aling Paz para ihatid kami sa airport. At pagdating namin doon, chinek-in ko na yung mga bagahe namin. Kumuha na rin kami ng boarding pass. At maya-may umiyak na tong si Aling Paz. Dahil matagal na naman daw niyang hindi makikita ang kanyang alaga. Yaya, I'll do my best to visit, okay? Ayokong mangako. Basta itatry ko lang makabalik dito, okay? At nagyakapan silang dalawa, habang ako'y nakatingin lang sa kanila. Maya-maya lumapit sa akin si Mang Teo, at bumalungta sa akin na, payo ko sa'yo, Toy. Maging mabait ka sa kanya. Nagtaka ko sa tinura ni Mang Teo. Bakit nyo naman po nasabi yan? Toy, alam ko. Tinapik niya ako muli sa balikat. Magpakabait ka sa kanya. Mahal namin yan. Ani sa akin ang matanda. Lumipad na kami pabalik ng Maynila. At sinundo kami ng company driver. Andy, ihatid na muna natin si Diane. Utos ni Ma'am sa company driver. Okay po, Ma'am. Dali-dali naman kami umalis ng airport at pumunta na sa bahay nila Diane. Pagkatapos naming ihatid to, akala ko ako nang susunod. Andy, sa office muna tayo. Utos ni Ma'am sa kanya. Sa office, Ma'am? Tanong ko rito. Okay po, Ma'am. Sabat naman ng driver. May titignan lang ako doon. Bakit? Nagmamadali ka ba? Wala naman. Nagtataka lang ako kasi Sabado ngayon. Wala naman pala eh. Piloso pong sagot niya sa akin. At pagdating namin sa parking lot, Andy, tawagan na lang kita kung magpapasundo na ako sa'yo. Ihatid mo na lang muna yung mga bagahe ko sa kondo. Sige po, Ma'am. Sagot niya at bumaba na kami ni Ma'am Chelo at pumasok na sa building. Dala ko pa ang bag at pasalubong ko sa pamilya ko nung sumakay kami ng elevator. Nanibago ko na pumasok kami sa office dahil napakatahimik nito at walang tao. Ilagay ko lang po yung bag ko sa cubicle ko, Ma'am. Paalam ko sa kanya. Hindi, sumama ka sa akin. Ani niya. Kaya sumunod na lang ako papunta sa office niya at binuksan niya to. Pasok. Utos niya sa akin. At sinala niya to kaagad at ninilak ang pinto. Ma'am Chelo, sabi ko sa'yo, Chelo ang itawag mo sa akin kung tayo lang. Sabay sampal niya sa akin ng mahina. Malaki ang office ni Ma'am Chelo. May sarili tong banyo.
May maliit na fridge. May mahabang sofa. Kulang na nga lang ay kama at kusina para maging dorm room na to. Maya-may umupo sa sofa at tinignan ako nakatayo sa gitna ng office niya. Cello? Ano bang gagawin natin dito? Magubad ka, Ken. Ha? Hubad? Gulat kong tanong sa kanya. Oo. Bakit may angal ka? Dito sa office mo? Bilisan mo. Sabi niya sa akin na tumayo pa to at tinanggal ang kanyang suot. At binato niya to sa silya sa harap ng desk. Oh God, ang ganda mo. Nasabi ko nung nakita ko ang kanyang katawan. So, ano pa hinihintay mo? Kaya naman ako, dali-dali kong tinanggal ang mga nakabalot sa aking katawan. And come here. Yaya niya sa akin na umupo na to sa sofa. Paligayahin mo ko. Utos niya sa akin na hindi na ako nagdalawang isip pa. Yes, I needed that. Ani niya nang simulan ko ng kainin ng kanyang nasa ibaba. Halos lahat ng naituro sa akin ni Karen nagamit ko para paligayahin si Ma'am Cello. Hanggang sa napapansin ko na malapit niya nang maabot ang langit. Kaya naman lalo ko pang ginalingan. Hanggang sa naging mainit ang tagpo naming dalawa. Ibang klase magpaligaya si Ma'am Cello. Kaya naman binigyan ko rin siya ng magandang laban. At ilang sandali pa, sabay na namin naabot ang sukdulan. Napahilata kami pareho sa pagod. Nasa ganung posisyon pa kami ng ilang minuto. At niyakap ko to. Saka ko siya hinalikan sa ulo. Tumingin to sa akin at ginitian ako. Nagkatinginan lang kami na hindi kami nag-uusap. Maya-may ipinatong niya ang braso niya sa dibdib ko at sumandal to. You really surprised me. Ani niya sa akin na natawa lang ako ng mahina. Stupid. Natatawang sabi niya sa akin. Hindi ko napagilan eh. Mahinang sabi ko sa kanya. Habang inaalis ko ang buhok na nakatabon sa kaliwang mukha niya. At pinatong ko to sa kanyang tenga. You're so beautiful, Cello. Hani ko sa kanya. Kaya naman napangiti ito. At nagtago sa braso niya na parang nahihiya. Sinabi mo lang yan dahil nadali mo ko. Ani niya habang nakatago sa kanyang braso. Noon pa man, gusto ko nang sabihin sa iyo yan. Tell me, what do you think about me? I mean, before this. Tanong niya habang nakatingin sa akin. Nakakatakot ka. At tinignan niya ako ng masama. Pero alam ko deep inside, mabait ka. Bawi ko nang umiti siya sa akin. True,
Mabait ako. Pero kung may gagawin kang masama, at naramdaman ko ang tuhod niya na tumama sa ibaba ko, yan ang matatanggap mo. Huwag naman. Hindi Ken. Ani niya na tumingin pa sa akin. Ang ganda talaga ng mga mata niya. Nakaka-inlove. May tatanong lang ako. Kung okay lang. Shoot. What is it? You know. Ha? Anong you know? At tinuro ko siya gamit ng muso ko. What is that? Why are you acting like that? Takang tanong niya. Ask me straight, boy. Inis na sabi niya sa akin. Tayo. Napatigil to. At tumitig lang sa akin. Maya-may bigla tong bumangon. At lumakad papunta sa mini fridge niya. Kumuha to ng bote ng tubig. At uminom to. Habang ako naman ay bumangon na rin. At umupo sa sofa. We better get dressed. It's getting late. Ani niya bigla. At kinuha mga gamit sa upuan. At nagbihis to. Okay. Yun na lang ang nasabi ko. At kinuha ko na rin ang aking mga damit. Saka nagbihis. Nakita kong hugis bilog na basa sa sofa. At hindi rin to nakaligtas sa kanyang mga mata. Kaya naman tinanggal niya ang cushion. At binaliktad niya to. Done. Ani niya at nung matapos ako magbihis. Nakita ko itong may tinawagan sa kanyang phone. Come on, let's go home. At nauna na itong lumabas ng office. Iniwan niya akong tulala at nalilito sa inasal niya. Naghintay kami sa harap ng building na parang hindi kami magkakilala. Dahil hindi niya ako pinapansin. At nang dumating na ang kotse, sumakay na kami. Andy, ihatid na muna natin si Ken. Tapos ihatid mo na ako sa condo. Ma'am, yung papa niyo po pala pinapupunta kayo sa mansyon. Ani ni Andy sa kanya. Bakit daw? Sorry po ma'am, napagutusan lang po ako ng papa niyo. Fine. Ihatid na muna natin si Ken. Sige po ma'am. Hindi niya ako pinapansin. Parang walang nangyari sa amin kanina sa opisina niya. Maya-maya lang nakita ko na kinuha niya ang kanyang iPad. At may tinitingnan to. Kaya naman ako, tinignan ko na lang yung mga tao at kotse na nadadaanan namin. Papunta sa aming bahay. At ilang minuto lang ang nakalipas. Biglang tumunog ang aking cellphone. Kinuha ko to sa bulsa. At sinagot ko ang tumatawag. Napansin ko naman na nakuha ko ang kanyang atensyon. Mag-usap na lang po tayo mamaya pagdating ko dyan sa bahay, ma. Oo. Maaga kami umuwi. Parating na ako dyan. Sige. Bye. Sabay off ko ng call. Nahirapan pa ako dahil nag-crack ang LCD ng phone ko.
at nilingon ko siya habang nakatingin pa rin to sa akin. Ngunit maya-maya lang ibinalik niya ng atensyon niya sa kanyang iPad. Kaya naman ako, binalik ko na rin sa bulsa ko ang aking phone. Natanggal pa ang cover nito dahil sumabit to sa tela ng pantalon ko. Hanggang sa natuntunan namin ang aming bahay. At nang makababa na ako, hindi man lang niya ako tinignan na magpaalam ako sa kanya. At agad na umalis to pagsara ko ng pinto. Ano kayang problema nun? Tanong ko sa aking sarili. Hanggang sa narinig ko na tinatawag ako ng aking ina na naghihintay na pala sa labas ng bahay namin. Tuwang-tuwa naman ang kapatid ko dahil binilan ko siya ng shirts galing Legazpi. Pero yung mama ko, wala lang. T-shirt na naman? Sabi niya na parang hindi natuwa sa pasalubong ko. Tuwi kasing bumabiyahe ako. T-shirt lang ang magandang pasalubong ko sa kanila. Dahil yung ibang souvenirs, hindi nila ginagamit. Mabuti pa yung t-shirt. Nakikita ko pang sinusuot nila. Kuya, wala na bang iba? Wala na. Alam mo naman ng kuya mo, parang may-ari ng factory ng t-shirt yan. Ani ni mama. Kaya naman pareho kami natawa ng kapatid ko. Maya-may umakyat na ako sa kwarto. Kinuha ko ang aking tuwalya at naligo. At pagkatapos noon, tinignan ko ang aking phone. Namuntik na akong maiyak dahil pinag-ipunan ko talaga to. At sa isang sampal lang, basag na. Oo nga pala. Naalala ko kaya bumaba ako sa sala at gumamit ng phone. Oh, sinong tatawagan mo? Tanong ng aking ina habang nagre-ring pa yung kabilang linya. Kaibigan ko po. Nasa na ba yung phone mo? Bakit hindi yun yung gamitin mo? Nabasag kasi, kaya hindi ko magamit. Ay nako, huwag kang magtagal sa phone ha. May hinihintay akong tawag. Opo, sandali lang ako. Ani ko sa kanya. At sakto namang sumagot na yung tinatawagan ko. Hello? Hi, si Kento. Napatawag ka kanina? Wala lang. Kakamustahin lang sana kita. Ani niya sa akin. Nakauwi na nga pala ako. Pansin ko nga, landline niyo to eh. Hindi ka man lang nagsabi. Dagdag pa niya. Nasira kasi yung phone ko kaya hindi kita na-contact. Sagot ko naman sa kanya. Ganun ba? Available ka ba ngayon? Tanong niya na tumingin ako sa orasan. Nakita ko na mag-alas 8 na ng gabi. Bakit? Punta ka rito. Hintayin kita. Sigurado ka? Late na eh. Sige na, huwag kang OA. Inis na sabi niya. Sige. Titingin ko kung papayagan akong lumabas. Diyos ko naman. Ilang taon ka na ba, Ken? Natatawang tanong nito sa akin.
Alam mo naman ang mama ko. Sobrang stricto. Oo na nga. Sige na, pumunta ka na rito. Sige. Pero sandali lang ako dyan kasi galing akong biyahe. Pagod ako. Ani ko sa kanya. Pero ang totoo, mas napagod ako sa ginawa namin ni Ma'am Chelo kanina. Yay! Hintayin kita. Natutuwang sabi niya. See you later, Karen. Alright. See you later, Karen.